Hi, magandang araw po ulit sa inyong lahat for our second reading of the day. Tingnan naman po natin ano po ang current feelings ng inyong mga persons right at this very moment. Meron po akong first reading kanina, no? Pero bago yan, panoorin nyo muna po yung late upload ko ng second reading of the day, no? Kahapon. Yan, sorry po. Tingnan po natin kung ano po ang makikita natin sa second reading. Ano po kaya ang current feelings ng tao nyo using this Black Lover Oracle. We have to choose, no? 20 love oracles para po malaman po natin ano po ang pakiramdam ng person nyo right at this very moment, no? Kasi minsan po, sa ating tarot cards, no, nakikita po natin ano yung kanyang sitwasyon, no? So, sabi ko nga po dun sa second reading of the day ko kahapon at dun sa first reading ko nagtutugma. So, I want to know ano po talaga ang nararamdaman niya. I want to dig deeper natin po, no, para kung ano po ang kanyang feelings, no? Ano po ba talaga ang kanyang nararamdaman, no? So, tingnan po natin kung ano po ang kanyang nararamdaman right at this very moment. Pili po tayo ng 20. 1. Dalawa to. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Pili pa po tayo ng another 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Ito na po ang 20 cards natin, ang ating top 20 cards for the day, no? Tingnan po natin ngayon kung ano po ang makikita natin sa ating reading of the day. Number 1, will you leave me like the others? No? Naging visit daw po siya sa'yo, pinaghintay ka daw po niya, sinabi niya na naghihintay ka pero parang wala ka nang iniintay, parang pinaramdam niya sa'yo na wala na po siyang nararamdaman, na parang wala po siyang kaya nang ipangako sa'yo, no? Para ka po niyang iniwanan sa ere, no? Parang hindi ka po niya inisip, hindi ka po niya parang hindi ka po niya inintindi nung mga panahon na kailangan mo siya, nung mga panahon na gusto mong malaman po lahat ng katotohanan, pero pinagkait niya po sa'yo, no? Hindi niya po alam kung ano po ang gagawin niya, no? Sa totoo lang po, hirap na hirap ang taong ito. Parang ngayon po siya nakakaramdam ng matinding dagok, no? Hindi niya po alam kung bakit biglaan, nasaktan siya biglaan, parang biglaan po na-miss ka niya bigla, no? Parang ngayon hindi niya alam, pinifigure out niya po ano raw ang nangyari sa kanya, no? Bakit siya nagkaganyan? Bakit ka po niya hinayaan, ano? Parang hindi niya po alam kung bakit hindi niya po talaga alam ang gagawin niya ngayon, no? Parang ang pakiramdam niya po ay hirap na hirap po siya sa ngayon. Hindi niya raw masabi sa iyo lahat ng katotohanan. Hindi kanya madiretso. Ano ba yung nararamdaman niya? Ano ba yung talagang nangyari? Ano ba yung naging sanhi? Bakit kayo naghiwalay? Saan ang galing ang paghihiwalay niyo? No? Sa lahat po yan, siya po ang may kasalanan, no? Pero bakit hindi niya daw po masabi sa iyo lahat yan? No, bakit daw po natatakot siya na pag sinabi niya sa iyo lahat ng mga nagawa niya sa iyo ay iwanan mo na lang daw po siya, katulad ng pag-iwan sa kanya ng ibang tao, no?
parang na-realize niya po nung nawala ka sa kanya na hindi lahat ng tao katulad mo, no? Parang napapagod na po siya sa buhay niya. And sabi niya, why do I feel so lost? Bakit daw po ngayon ay lost na lost po ang pakiramdam niya? At ang pakiramdam niya po, hindi niya alam kung ano po ang kanyang gagawin, no? Sa totoo lang po, talagang hindi niya po kaya, no, na lumapit, magpakita. Bakit? Kasi alam niya po sa sarili niya na yung ginawa niya sa iyo is unforgivable, no? Nasaktan ka po talaga niya at talagang sobra ka po niyang nasaktan. Alam mo, mabilis ka lang naman po kausap, kapatid, no? Kung ikaw po, makikita mo lang po yung sincerity niya. Pero ang nakakatakot po dito ay baka dahil sa ganyan niya, dumating ang araw na ma-realize mo, pag biglang nilapitan kanya na, ay ayoko na pala sa kanya. Oh my God! Yun po yung nakikita ko, no? Parang nakikita, sabi niya, I don't know who I am anymore. Hindi na rin daw niya po kilala yung sarili niya, no? Parang ayaw niya raw maging siya, yung dating siya, no? Pero bakit parang hindi niya magawa, no? Parang hindi niya magawa yung napakadali lang naman, no, na itama kung ano yung mali, pero mas pinipili niya pang hindi itama yung mali at ipa-feel na parang okay lang ang lahat, no, na ganito na lang. Sabi niya, na-realize niya daw na you are so different from everyone sa mga nakilala niya po, no, na ikaw daw po iba pa din, no? Wala pa rin tatalo sa'yo. Wow, Alaska ka pala po, no? Wala pa rin tatalo sa Alaska. Parang ganun ang tingin niya sa'yo, no? Na ang tingin niya po sa'yo is very, very iba sa lahat ng nakilala niya. Na ikaw ay mabuting tao, no? Hindi ka lang niya po naingatan, ano? Ang tanong na lang ngayon, bakit hindi pa rin niya nare-realize na nagkamali siya ng bongga? Ang gusto niya pang iparamdam, ikaw pa ang humabol sa kanya at maramdaman niya na hinahabol mo pa rin siya o gusto mo pa din siya, no? Parang dun siya magkakaroon ng lakas ng loob, pero hindi kasi tama na ganun ang mangyari, no? Parang sa huli, ikaw pa yung gumawa ng move nun, no? Na hindi mo deserve. Bakit? Kasi sinaktan ka po nito ng sobra, no? And sa nakikita ko po, hindi naman tama na ikaw na yung sinaktan ng sobra, ikaw pa yung ganyan, no? So, maling-mali po, maling-mali po yung ganyang sitwasyon, no? Hindi po tama. And also, I am afraid to lose you, no? Takot na takot po ang taong itong mawala ka po sa kanya. No, takot na takot po siya na talagang sabi niya, I am so afraid to lose you. Takot po siyang mawala ka ng tuluyan sa kanya. Pero bakit hindi ka gumagawa ng paraan? 1, 2, 3. Natatakot siya. Ilang buwan, mag-iisang taon, 2 taon, 3 taon, hindi ka gumagawa ng paraan. Tapos sasabihin mo na you are afraid to lose this person. Wala nang maniniwala sa'yo. Sasabihin po nilang lahat, kwentong barbero ka na lang. So, if you love this person, pursue, no? Para po ito dun sa mga tao ngayon nakikinig sa akin na hindi naman po nila, sila yung hindi makalapit, no? Talagang stock ng stock o anong mangyayari sa pag-i-stock mo. Prove the person na nagkamali ka, nagsisisi ka, you are sincere enough to face the consequences of your actions, no? Kasi the more na makikita ng tao na nagsisisi ka, yan, no? Hindi yung ganyan, Deadma, no? Deadma talaga. Yan ang nangyayari talaga. Kung ganyan ang gagawin niya sa'yo, na parang ang lalabas pa ay ikaw pa yung may kasalanan sa kanya, no? Parang mali naman po yata yun. And I don't think it's fair enough, no? Na-realize niya yung worth mo, na-realize niya yung value mo, then
dapat alam niya sa sarili niya paano ka po niya susuyuin. And kung magpapasuyo ka lang po ng bara-bara, huwag po, no? You have to choose yourself this time. You have to prove to them na hindi na po ikaw yung dating habol ng habol, or hindi mo naman hinabol pero hindi mo kayang mawala siya nung una. Nilaban mo, no? And ngayon, kailangan nilang ma-realize na kung mahal ka nila, sila naman ang lumaban para sa'yo. Kasi hanggang hindi mo po yan pinapakita na ganyan, no? Lalo po nilang papakita na wala silang kasalanan. Inaano ka po nila, testing the waters, no? Testing the waters. And sa nakikita ko po sa iyo, hindi ka po dapat magpadala sa ganyan lamang, no? Ang mga tao po na hindi marunong tumanggap ng kanilang pagkakamali ay hindi po deserve bigyan ng second chance. Dapat pong pumasok siya sa butas ng karayom para mapakita sa iyo na hindi na niya gagawin ulit ang ganyang sitwasyon. Okay? Kasi pagka hindi niya po pinakita sa iyo na deserve mo lahat yan, no, na suyuin ka niya, then hindi siya deserve bumalik sa buhay mo, kapatid. No? I can't let go of you. Hindi ka naman din po niya na let go eh. No? Hindi ka rin po niya na let go, hindi ka po niya ma-let go, at hindi ka rin po niya ma-let go sa mga susunod pang panahon sa buhay mo. Nakakaramdam po siya ng matinding passion sa iyo ngayon. Nakakaramdam po niya, hindi niya po alam paano i-handle, hindi niya po alam nasasaktan ba siya, nabubisit ba siya, nagsiselos ba siya, na-insecure ba siya. Hindi niya daw alam kung ano ang nararamdaman niya, kaya ngayon gusto niyang siguraduhin ano ba talaga ang nararamdaman niya, no? Magulo at talagang dark, no, ang nararamdaman niya ngayon kasi hindi niya po makuha-kuhang bumalik, no? Sinabi niya po, the way I have treated you was wrong. Na-realize niya po na maling-mali ang pagtrato niya sa iyo, pero hindi niya po makuhang itama ito, no? I am scared of rejection. That's why. Panay ka takot, panay ka scared of rejection. Pero nung ginagawa mo yan sa kanya, hindi ka po natatakot, no? Hindi ka, kala mo masyado kang ayaw mo na don't wait for me please. Parang okay na ako, pero ngayon ka natatakot. Ngayon nagsisink in sa'yo kung ano yung nagawa mo sa person na ito. No? Natatakot yung person na to humarap sa'yo actually. Kaya dinadaan ka po niya sa pa-istok-istok. Ayan, no? I can't do this right now. Hindi niya po magawa, takot na takot po siya, at talagang sabi niya sa sarili niya, hindi ko to magawa sa ngayon, and why do I feel this way, no? Ayan po ang second reading of the day. Nakaka-hybrid ang takot ng taong to, ang pagkaduwag ng taong to, naduduwag po siyang humarap sa'yo, naduduwag po siyang gumawa ng move, no? Kasi takot na takot po ang taong ito. Takot at naduduwag po talaga siya, no? So that is your second reading of the day. Ito po ang current feelings ng tao nyo, naduduwag po siyang humarap sa iyo. Okay? God bless you all. At kasi wala rin po siyang mukhang maihaharap. That's it, no? So maraming salamat po. For those of you who would like to have a private reading with me, you can message me po at Ladyly Elena, that's Ladyly Elena. Nasa dulo po yan ng ating video. Diyan nyo lang po ako makukontak. That's my only official and legit FB account. And for those of you who would like to give me a super thanks for this video, I would really love and appreciate it from the bottom of my heart and be grateful for that. Why? Kasi po, nalalapit na po ang ating One Love a Day Christmas edition for our dear elderly, street elderly po, mga lolo at lola sa kalye. Yan po, natulad po ng ginagawa nating One Love a Day, no? Maraming salamat po sa inyong lahat. And
Please, no skipping of ads. Tulong nyo na po yan sa ating channel. Maraming salamat po sa inyo. And of course, sa aking mga Lady Elena, ever faithful, loyal, and solid Lady Elena friends, family, and subscribers. I love you all from the bottom of my heart. Mahal na mahal ko po kayong lahat, and I hope na nag-resonate po sa inyo ang ating video na ito. Please, no, piliin niyo po lagi ang inyong mga sarili, at mahal na mahal ko po kayo. And sinasabi ko nga po lagi na live one day at a time. You do 3 things that will make you happy for today. Prioritize yourself. At kayo rin po ang tutulong talaga sa sarili nyo. And of course, you really have to pray hard and harder, no, para po sa inyong sitwasyon. Maraming salamat po sa inyo. And God bless you all. And sabi ko nga po, life is so short. Don't make it shorter by stressing yourself from all the pains and heartaches na binigay sa inyo ng kahapon. Just surrender everything to the divine universe and just let go and let God write your life and love story. I will be back po for another set of reading. Huwag po kayong malulungkot. Ako po ay magpabalik. Okay, God bless you all and I love you all. Tomorrow is another day. Tuloy-tuloy nyo lang po yan, and one day marirealize nyo, nakasurvive na po kayo. God bless you all. I love you all and have a nice day. Bye!